ang Malacanang daw ay nagsasagawa ng kanilang mga investigasyon. Ang tanong, kung ano bang mangyayari diyan sa investigasyon nila? Kayo ba naniniwala na may mangyayari sa investigasyon nila? Ako hindi. Bakit? Tingnan nyo tong susunod na balita. Si Bonoan na pinuno ng DPWH from 2022 to 2025 hindi pa iimbestigahan. Di ba? Nagulat ka rin ano? Hindi pa bakit? Akala ko ba mayroon ka, you're all for accountability. Akala ko ba seryoso kayo sa mga pagsuplong or pagpatay sa korupsyon? Bakit yung pinuno ng pinaka-korap na departamento ni Bongbong ay hindi iimbestigahan? Again, tingnan ninyo, self-serving talaga ang mga putang ina nito eh. Si Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, presidente, at siya daw ang chief executive. So lahat ng gagawin ng kanyang mga pulis, kasundaluhan ay ayon sa kanyang utos at kagustuhan. At maraming mga pulis ang umabuso sa kanilang kapangyarihan. Marami ring mga pulis ang inayos yung kanilang trabaho. Kaya naging peaceful generally noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero may mangilan-ngilan na medyo parang masasabi mo na may mga naging biktima rin at collateral damage yung mga gustong mangyari. Yung peace and order rules or peace and order ni Pangulong Duterte. Marami din mga pulis na nakulong at na-relieve sa kanilang posisyon dahil dito sa mga illegal na aktibidades din ng mga pulis. Anong ginagawa nila kay Pangulong Duterte? Lahat ng mga nangamatay. Pagdating sa war on drugs di umano, isinisisi nila kay Pangulong Duterte. Bagamat wala naman silang pruweba na galing mismo sa bibig ni Pangulong Duterte, patayin tong tao na to, wala. Pero dahil lang doon sa kanyang matibay na pronouncement na patayin nyo pagka lumaban. Hindi ba? So dahil doon, isinisisi nila lahat ng mga nangyaring kamatayan sa pagpapatupad ng batas sa Pangulong Duterte. At ngayon siya ay nakakulong sa dahig. Kasi siya ang presidente. Utos niya yan eh. Ganito, ganyan. Samantalang itong hayop na to, mga district engineer niya, mga regional engineers niya, mga contractor na sila ang nagbigay ng lisensya. Yun ang mga nagwaldas ng pera ng taong bayan natin, nagnakaw ng pera ng taong bayan. Tapos, biglang hindi siya paiimbestigahan dahil lang nag-resign na siya sa posisyon. Walang hiya naman talaga. Hindi nga sinibak nag-resign. So, ibig sabihin, pati yung resignation nito, planado. Pakinggan ninyo itong balitang ito. Posibleng hindi na isama sa investigasyon sa maanomalya o manong flood control projects si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Investigasyon ng maanomalyang ghost project. Bakit hindi mo isasama yung pinuno nung departamento nung namayagpag yung mga ghost project? Hindi ko talaga maintindihan. Magaling pa naman si Vince Dizon. Pero bakit hindi mo isasama sa investigasyon to? Siya ang pinuno. Kasi ganun din ang mangyayari sa'yo, sir. Kapag kawatan ka at nagpatuloy ang pagnanakaw dyan sa DPWH, ikaw ang unang-una naming kakatayin .
Bakit hindi mo pa iimbestigahan yung ulo nitong corruption na to? Masasabihin nyo na naman, paano magiging ulo yan? Di pa naman natin napapatunayan. Ginagawa nyo rin yun sa mga kontraktor. May mga kontraktor na pinatawag kayo dyan sa Congress na wala pa naman silang mapatunayan na may mga ghost project, pero pinipersecute na. Eto pa kaya, hindi pwedeng hindi nito alam na nangyayari yan sa DPWH. Hindi pwedeng hindi niya alam. Oo. Sa kanya nagre-report lahat yan eh. Siya ang nag-check lahat yan. Siya ang nag-a-approve ng lahat eh. Hindi naman gagalaw yung mga nasa ibaba niya nang hindi niya alam. Ganyan ang logic na ginagamit nyo kay Pangulong Duterte. Bakit hindi natin iimbestigahan to? So ano to? Makakatakas na lang to. Wala na lang to. Bigla na lang to alis. Pupunta ng Amerika. Kung kasama to sa corruption, ang dami nakuha nito. Bilyon-bilyon yung nakuha nito. Hindi niya mauubos yun. Ngayon, ilang taon na to eh. Hindi niya mauubos yun sa buong buhay niya ngayon. Sa dami ng pera na yan na winaldas, kung meron siyang kinita dyan, hindi niya yan mauubos. So bakit hindi natin iimbestigahan to? Unfair naman yan, mga sir. Ayon sa pumalit kay Bonoan na si Vince Dizon, mga kasalukuyang empleyado ng ahensya ang kanyang paiimbestigahan. Dagdag ni Dizon, wala siya sa posisyon para irekomenda sa bububuing independent commission na paimbestigahan si Bonoan. Di, bakit wala? Kung talagang gusto mo na malaman yung corruption dyan, kung talagang gusto mo na malinis yan, kailangan mong ipakita na matapang ka. So ano yan? Tropa-tropa kayo? Magkakaibigan kayo kaya hindi ninyo isasama yan sa investigasyon? Paano mo masosolve yung corruption dyan kung yung ulo ng corruption hindi mo iimbestigahan? So, paano to? Papanagutin lang natin yung mga mabababa. Yung mga hindi bata ni Bongbong, yun lang yung mga papapanagutin natin. Kaya dito mo malalaman, mga bossing, isa itong patunay na talagang moro-moro lang tong mga hearing na to. Itong mga ginagawa nila na kuno na nagbubuo sila ng independent commission para imbestigahan to. Wala to. Walang iimbestiga mga putang ina niyan. Ito pa lang, ngayon pa lang itong mainit na si Bonoan, kung gisahin nga nila yan sa Kongreso at saka sa Senado halata mong may kinalaman Tapos meron pa nga siyang sinabi, isolated incidents lang daw, isolated case lang daw yung mga ghost projects. Wala daw ghost project. Isipin mo yan, hindi mo pa iimbestigahan yung ganyan tao. Anong klase yan? So wala yan, basura yan. Tingnan mo, yan yung sinasabi ni Inday Ito yung isampal nyo sa mukha ni Claire Castro. Ito yung sinasabi ni Inday na kung talagang meron kayong gustong mapatunayan dito, mapanagot, isang araw tapos yan. Pero kung marami kayong pagtatakpan dahil involved kayo dyan, ang gagawin ninyo, puro kayo drama. Gagawa kayo ng commission, mag-iimbestiga kayo, pero tingnan mo, meron na naimbestiga, nag-start na. Wala na, magbabago na naman yung budget, may bago na namang mga proyekto, sasablay na naman yan, matatabunan lang yan. Wala na to. Puro kabalbalan na to. Tanga-tanga na lang talaga tayo kapag pumayag tayo dito, mga bossing. Sabi nga nila, masama daw yung korupsyon kapag hindi ako kasama dyan. Pero kapag kayong korupsyon kasama ako, legal yan. Bago pa man mag-resign, iginit na ni Bonoan na wala siyang kinalaman sa mga ghost o substandard na proyekto sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ang top to bottom po natin ay para sa mga empleyado ng DPWH. Si Secretary Bonoan po ay hindi na empleyado ng DPWH. Wala na to. Wala na. Nawala, believe ko kay Vince Dizon. Putang ina, aso na rin to. Wala na rin to, aso na to. Kasi akala ko aayusin niya Akala ko nandiyan siya para ayusin Puta, paano mo aayusin kung wala kang irereklamo na nasa mataas na posisyon? Wala ito si Vince Dizon, wala rin ito. Kaya naman pala, yung mga ibang mga dating mga nakakakilala sa kanya, nagsasalita na rin ngayon, mukhang na-convert na. Hindi na Duterte, hindi na tatak Duterte ito si Dizon. Kabobohan Habulin nyo, putang ina ninyo. Pera ng taong bayan yan Tapos porket nag-resign na siya, hindi na siya liable.
Tapos ang sinasabi niya, hindi, iniimbestigahan naman na siya eh. Gago. Gumawa ka rin ng investigasyon mo para malaman mo kung may kasalanan ba siya o hindi, ikaw magrekomenda. Ikaw nga ang bibisto sa lahat ng scam nila eh. O baka i-upgrade mo lang yung pagnanakaw nyo dyan. Wala ito si Vince Dizon. Huli. Huli na to. Katarantaduhan yung sasabihin mo na hindi mo kakasuhan yung ano. Hinahanap mo nga yung foreman eh. Asan yung foreman nito? Asan yung foreman? Hinahanap mo nga yung foreman eh. Tapos yung dating pinuno ng mga magnanakaw, ililigtas mo, hindi mo iimbestigahan, wala kang gustong marisolba. Style nyo bulok. O katarantaduhan yan. Siya po ay nag-resign na. Yan po ay subject na ng investigasyon na I would think gagawin po ng independent commission na itatayo ng ating Pangulo. Paano? Kung hindi siya imbestigahan ng Pangulo, hindi mo rin siya imbestigahan. Wala na, nakatakas sa Sibunuan. Putang ina niyan. Yung may mga magnanakaw sa Pilipinas, malayang nakakaikot, samantalang yung mga matitinong tao, mga nakakulong. Inantong mga to, mga walang puso talagang mga hayop. Mga kapatid, Walang Diyo. Oh, kayo nang balang humusga. Kung may magagawa pa ba yung ano na yan? Kung may magagawa pa ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang